Clark. Nangihinang saad ko nang tuluyang luminaw sa akin ang lahat. Si Clark ang kaharap ko ngayon, ang dati kong asawa. You're not dead. You can still remember me. Mabilis ako napalunok. Mali ang nasabi ko. Dapat pala ay nag-akto akong hindi siya kilala dahil ang pagkakaalam niya ay patay na ako. Ang pagkakaalam nila ay patay na ako. Hindi ko man lang magawang magsalita dahil titig na titig ako sa kanya. Ang laki ng pinagbago niya. Kung matured na siyang tingnan noon, mas lalong dumagdag yun ngayon. I admit, he's still handsome like before. Andyan pa din ang aura niyang nakakatakot. Hindi din nawala sa paningin ko ang mumunting bigote niya. I'm glad to see you here in my company. The most famous model of Victoria's Secret. Tila nalamig ako sa paraan na pagkakasabi niya. Mukhang hindi ko na nga kayang magpaliwanag o magdahilan na hindi ako yung iniisip niyang si Danica o yung dati niyang asawa. Dahil mukhang alam niya na noon pa na peki ang pagkamatay ko. Lihim akong napangiti ng mapait. Wala na naman akong pakikalam sa lahat. Kagaya ng sabi ko, ang nakaraan ay nakaraan at hindi na pwedeng balikan. Tumaas na ako sa hinarap at ngumiti. Hindi na ako yung dati, malaki na ang pinagbago ko. Good morning, sir. Matamis kong saad. Ang mga mata niya ay hindi inaalis ang pagkakatingin sa akin. Ang pagkakamali ko ay ang hindi inalam kung sino ang may-ari ng kumpanyang ito. Sit. Itinuro niya ang upo ang nasa harapan niya. Simpleng naglakad ako papunta doon at maayos na umupo. Kahit na ngayon ko pa siya nakita ng biglaan, ay hindi maiaalis ang kaba at pagkabigla ko. Kaya siguro ganun na lang ang nararamdaman ko kanina papunta pa lang dito sa office niya. Pero pilit kong ikinubli ang nararamdaman na iyon. Wala na siyang epekto sa akin. Plus, may pamilya na siya. Nagulat lang ako at ikaw ang may-ari nito. Mahina naman siyang tumawa habang nakatingin sa akin. Nailang ako sa paraan ng titig niya dahil tila kinakabisado niya ang pagmumukha ko. Oo, hindi ko rin inaasahan ito. Oh, talaga ba? Gusto ko sanang itanong sa kanya yun. Posibleng hindi niya alam na ako yung maki-endorse sa kumpanya nila. How are you? Saad na tanong niya. Sinalubong ko ang mga tingin niya. I don't want him to see na ako pa din ang dating kilala niya. I'm fine and doing good now. Mabilis ko namang saad, hindi na ako nag-abalang ibalik ang tanong sa kanya dahil wala naman akong pakialam. Gusto kong umatras na lang dito pero ayokong madisappoint sa akin si manager. Napatango-tango naman siya at bahagyang kumibot ang mga labi. Are you single? Napataas ang kilay ko sa tanong niya. I am, but I have someone. Hindi ko din alam kung bakit ko pa naisagot ang ganoon. Napataas din ang kilay niya at napaayos siya ng upo. Okay, so bukas ka magsisimula, hindi ka ba aatras? Pag-iibang saad niya na tila may iniiwasan. Siguro din ay iniisip niya na aatras ako at duwagdali lang siya yung boss. Wala akong balak umatras. I don't wanna disappoint my manager and yes, I'm ready for tomorrow. Pagkatapos ng sagot ko ay may inabot siya sa aking isang papel. Yun ang kontrata. Kailangan mong pirmahan yun bago magtrabaho bukas. At pupunta rin ako. Hindi ko na pinansin ang huling sagot niya. Pinirmahan ko na lang ito dahil ganun talaga. Kailangan may pipirmahan kang contract bago ka mag-shoot. Dito lang din daw yun gaganapin. Maliban sa pag-i-endorso ng aming mga bulaklak, kailangan mo ring i-endorso ang aming mga produkto. Tulad ng mga produkto ng kulon at mga beauty products. Napatango-tango naman ako. Nanatili ang tingin ko sa papel na nasa mesa. Gusto ko sanang itanong kung bakit ganito na yung company niya. Sa pagkakaalam ko, madami pa siyang hawak na company. Pero ngayon lang ata ito nangyari at bulaklak pa talaga. Ni hindi pumasok sa isip ko na ang isang Clark Ruski Villamor ay magkakaroon ng company ng mga bulaklak. First time in the world! Matagal na katahimikan din ang namayani kung ibang boss lang ito. Kayang na nakakasanayan ko ay madami pang tanong at kaikikan bago matapos ang meeting at mag-sign ng contract. Pero dito halos wala na nga kaming masabi. Hindi ba siya nag-aalala na baka hindi ako umayos bukas? I can feel it, nakatingin siya sa akin at ayoko ng ginagawa niya.
I don't know what to say. I think I got stuck by your beauty. Napaawang ang labili ko sibog ng sinabi niya. Mahina akong tumawa. Thank you. Nasabi ko na lang kahit naiilang dahil titig na titig siya. Bakit ka umalis? Can I go now? Chase is waiting for me in the lobby pa. Pagpuputol ko sa sasabihin niya dahil pakiramdam ko hindi maganda ang susunod na lalabas sa labi niya. Inayos ko ang bag sa kandungan ko kahit wala naman akong ginalaw doon. Bahagya naman bumalisa ang nawa niya. Pwede bang manatili ka na lang saglit? Nakapirma na po ako sa kontrata, sir. Gusto lang kitang makausap. Wala akong oras, Mr. Villamora. Even just a little? Alinlangan nitong sagot pero tinignan ko lang siya at inilingan. Makatayo na ako sa harapan niya at akmang lalabas na pero gusto niya pa daw na manatili ako doon kahit sandali. Bahagya ako napatawa. Halata ang pagtabay sana na babasa ko sa mga mata niya. Except for that, I can see the longing and sadness in his eyes. But for what? Bago na tumayo at nababasa ko na ang pinapakitang emosyon ng mata niya. Kakauwi ko ng kasi das last week, gusto ko ding magpahinga. Maayos ng saad ko kahit kating-kati na akong umalis sa office niya. Hindi ko alam pero ayoko talaga na magtagal dito. It feels so wrong. Sinubukan kong kapain ang nararamdaman ko pero wala naman ako makapa maliban sa kaba at bigla ang naramdaman ko kanina. Except for that, I can't felt nothing. Nagulat lang talaga ako na makikita ko siya ngayon dahil yun ang hindi ko inaasahan sa pagbalik ko dito sa Pilipinas. What a coincidence. Bahagya siyang tumango at parang natauhan. Hayaan mo akong samahan ka. For what? Gusto kong isatinig pero nagsalita na agad ako. No need. Ngiting saad ko at bahagyang inayos ang suot ko bago kumarap na sa pintuan. Bago ko pa pinigil ang doorknob ay narinig ko na naman siya. Mabilis akong umirap sa hangin dahil kampante naman ako na hindi niya ako makikita. Danica? Medyo seryosong saad niya. Hindi ako humarap. Yes, nanatili ang kamay ko sa siradura ng pintuan. Let's talk tomorrow after the endorsement. You can go now. Thank you for accepting my company. Pagkatapos kong marinig yon ay bumuntong hininga na lang ako. Agad kong pinihit ang doorknob at walang lingon na dumiretso palabas sa mahabang hallway. Automatic na nagsara ang pinto dahil narinig ko ang muling pag-click noon. Wala si Annalyn pero alam ko naman ang daan pababang lobby. Nagpatuloy ako sa paglalakad at pilit iniiwas ang isipan sa gustong isipin. OMG, ngayon pa talaga? Nang nasa kalagitnaan na ako ng hallway, ay hindi ko mapigilang mapahinto ulit at mapalingon ulit sa pintuan niya. Suddenly, so many questions pop up in my mind. So many whys. But before I could get back to my senses, I felt something holding my legs. Agad ko itong tiningnan para lang mapatulala. Who are you, Miss Pretty? Ang isang maliit na kamay ng isang maliit na batang babae ay nakahawak sa aking binti. Bahagya akong napakurap-kurap. Nakatingala siya sa akin habang hawak niya ang mga binti ko na tila yumayapos doon. Bahagya ding nagkikislapan ang kanyang mga mata. She looks like someone. Ang ganda din niyang bata. Napalingon-lingon ako dahil baka multo pala ito pero wala akong nakitang kasama niya. Sa huli ay napili kong yumuko para tingnan siya na nananatiling nakatingin sa akin. I'm Danica. Who are you, little girl?